Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa pool sa CCTV, Senator Bato tumakbo habang hinahabol sa Senado. Nadapa pa siya sa hagdan. Senator Ronald De La Rosa binulaga ang Senado at bumoto para palitan ni Cayetano si Soto bilang Senate President. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Arrest warrant ng ICC dinala ni Trillanes sa Senado para arestuhin si Bato. Pero si Bato nagmarakulyo. Gustong arestuhin si Trillanes at mga tauhan ng NBI na nagtangkang humuli sa kanya sa loob ng Senado. Para tayong king queen dito. Pinasort na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyayari. We have to arrest them. Ang mainit-init pang update sa Senado, ihahatid ng News 5 live. Sa Kamara naman, natuloy ang pagpapa-impeach kay VP Sara. Ang tanong, matutuloy kaya ang paglilitis ngayong nagpalit ng liderato ang Senado? At eto na nga, kapatid star Andre Brillantes ikinuwento ang mga pinagdaanan nilang hamon sa buhay ng kanyang Mommy Belle. Niyanig ng kudeta ang Senado ngayong araw. Binakante ang lahat ng posisyon saka iniluklok na bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mga bumoto sa pagpapalit ng liderato ay si Senator Bato de la Rosa na biglang bumulaga sa Senado matapos umabsent ng halos 6 na buwan. Live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Mean, matindi ang mga pangyayari dyan ngayon. Ano ba ang latest? Julius, Sherry, Lunes pa lang, kotang-kota na sa dami ng nangyari at nangyayari pa rin hanggang sa ngayon dahil tuloy-tuloy pa rin ang Senate session dahil sa isang iglap nga, Julius Cheryl, napalitan ang liderato ng Senado ng tuluyan ng makudita si Senator Tito Soto at palitan ni ngayon Senate President Alan Peter Cayetano matapos niyang makuha at mabuo ang kinakailangang 13 votes o yung mayorya mula sa 24 senators para siya ay maluklok bilang leader ng Senado. At nabuo, Cheryl, Julius, yung 13 votes na yan nang biglang lumitaw sa plenaryo si Senator Bato de la Rosa at personal at pisikal na bumoto at binigay ang kanyang boto para kay Senator Alan Peter Cayetano. Narito ang report. Ito klaseng gobyerno. As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman guys. I-wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Makalipas ang higit 6 na buwang pag-a-absent, galit at emosyonal na lumutang sa Senado si Senator Bato de la Rosa. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Diyan lang NBI. Ha? Nagsisigaw siya dahil ayaw daw siyang papasukin ng NBI. Na-trigger pa ang senador nang tanungin kung bakit siya biglang pumasok. Why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw ba Senator ng Republic? Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Pati, sir, may kinalaman sa pag-cuser para makabuo ng numbers po? Lahat yan trabaho ng senador. Pero hindi pa dyan natapos ang init ng ulo ni Senator De La Rosa. May pagkakataong sinugod niya pa ang Senate Sergeant at Arms dahil hinayaan lang daw nito ang NBI na harangin siya sa Senado. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon nito. Magpapakamatay ako sa'yo. Ang eksenang yan nangyari sa kasagsagan ng kudeta para patalsikin si Senator Tito Soto bilang Senate President.
Bago yan, nagmosyon ng pagbabago ng liderato si Senator Alan Peter Cayetano. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. Pero bago ang mismong sesyon, sa ambush interview, dininay ni Cayetano na may mangyayaring palitan ng liderato. I wanna confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk by the others. So let's see what happens. May mga consultations kami with the other members, but we need to unite and we need tamang direksyon ng ating bansa. Si Senator Joel Villanueva naman, nagmosyon na ibakante ang lahat ng posisyon sa Senado at nangyari nga yan. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Agad ding umentrada si Senator Amy Marcos at ninominate si Senator Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Pero sagot dyan ni Soto, mag-nominate muna ng presiding officer. Are you designating me as the presiding officer? Because I am the position is already vacant. I think you must elect somebody to... Kaya naman saglit na nagsuspindi ng sesyon ng Senado. Pagbalik, itinalaga na si Senator Jinggoy Estrada bilang presiding officer at formal nang nagbotohan. Si Senator Ping Lacson, ininominate ulit si Senator Tito Soto bilang Senate President. Pero 13 ang pabor na si Cayetano ang maging leader ng Senado. 9 ang bumoto kay Soto, 2 naman ang nag-abstain. Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Bukod sa 9 na taga-minorya, bumaliktad mula sa kampo ni Soto ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Gayon din sina Senator Pia Cayetano at Loren Legarda. Binoto naman bilang Senate President pro tempore si Legarda, kapalit ni Lacson. Para kay Senator Soto, hindi na nakakagulat ang nangyaring kudeta. You weren't surprised at today's happening? Like, Not you really. were ousted? Not really. I was kind of expecting it because we've been hearing talks a few days ago. Hindi. Tingin niya, may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pagbabago ng liderato. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Probably. Probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the article of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Nang tanungin kung sakaling hindi na matuloy ang impeachment sa Senado, sagot ni Soto, Nakakahiya sa taong bayan kapag pagka nagkagano ng Senado. ngayong balik sa minorya sila Soto, igigiit daw nila na oras niya akyat ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte sa Senado, dapat na makonvene agad ang impeachment court. Matapos naman manumpa ni Cayetano bilang bagong Senate President, nagtalumpati siya at sinabing walang kinalaman ng impeachment sa nangyaring palitan ng liderato. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kung matatandaan, sinabi ni Senator Robin Padilla na posibleng magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, oras na umakyat ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil mas gusto ng iba sa kanila na maka-Duterte ang maging Senate President. Senator Subiri. Okay, Cheryl Julius, siguro update lamang hanggang ngayon naka-lockdown itong Senado at wala sa amin kahit mga taga-media ang pwedeng lumabas sa ngayon. Yan ay habang hina-identify nga kung sino-sino yung mga NBI agents na sinasabing pumigil kay Senator Bato de la Rosa na pumasok sa Senado at umakyat sa may plenaryo dahil balak nga ng ilang mga taga-mayorya na ipakontempt yung mga NBI agents na yan o NBI personnel na yan na sinasabi nga nakipambuno kay Senator Bato de la Rosa. Julius, Cheryl?
Balikan lamang natin yung report mo. Sabi ni Senator Soto, hindi na siya nagulat dito nga sa kudeta at tingin niya ay dahil ito sa impeachment, posibleng dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So anong ine-expect na mangyayari sa impeachment oras na tumuntong ito sa Senado? Tama ka, Cheryl, kasi medyo yung, yung binild kasi over the weeks talaga na narrative dito sa Senado under the Senate presidency of Tito Soto ay right after matransmit dito yung articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, kinabukasan magko-convene as impeachment court. So ang sinasabi nga ni Senator Soto, now that they are in the minority, kahit siyam lang sila, yan pa rin daw yung ipupush nila. But whether magpapapressure dyan yung mayorya at whether yan ang susundin ni Senate President Alan Cayetano remains to be seen. Kasi yan din ang tanong natin sa kanya kung sakasakaling magkakaroon tayo ng pagkakataon ma-interview siya within tonight or at least tomorrow kung parehas sila ng gagawin or parehas sila ng intindi sa forthwith. Kasi ang sinasabi nga ni Senator Soto nung siya ay Senate President pa, ang intindi niya sa forthwith ay agad-agad na pag-convene ng impeachment court. Though not necessarily ay tutuloy agad sa impeachment trial dahil nga meron pang mga summons, meron pang mga pre-trial, but what they want is bago matapos yung sesyon ngayong Mayo, kasi hanggang June 4 lang yung sesyon, dapat ma-convene ang impeachment court. Pero ang inaabangan natin ngayon, parehas ba sila ng intindi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa forthwith? O ang ibig bang sabi, o ito ba nga yung bagong mayorya ay they will take time para mag-prepare? Gaya nga rin ang sinasabi ng Supreme Court, hindi naman ibig sabihin agad-agad. Pwede namang mag-prepare muna ang Senate bago mag-convene ang impeachment court. So talagang ang daming dapat abangan, especially tomorrow kung iaakyat kayong articles of impeachment dito sa Senado, matapos na nga rin yung botohan ngayon sa Kamara. Cheryl. Puntahan natin itong magiging rigodon sa chairmanship. Pinaka-controversial dyan, di ba, yung Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga dito nga sa flood control scandal. Ano ang mangyayari doon sa committee report na sinasabing naroon yung pangalan ng ilang senador na iniuugnay sa flood control na ngayon naman ay miyembro na ng mayorya? Correct. Yan din yung, kasi alam mo, Cheryl, tama ka eh. After mo kasing magpalit ng liderato, so ang agad kasi dyan na ma-elect ay Senate President pro tempore, Senate Majority Leader. Pero ang hindi alam ng marami sa atin ay nababago rin po lahat ng chairmanship ng lahat ng komite. So hindi lamang Blue Ribbon. So again, ulitan na naman yan. And of course, gaya ng laging sinasabi, majority, sila yung may first dibs talaga sa kung ano yung mga malalaking komite. Kung ano yung matitira, yun ang ibibigay sa minorya or depende sa usapan. Kasi nung time ni Senate President Soto, may mga pag-uusap sa minority na, o sige, bibigyan din namin kayo ng mga magagandang komite kahit papano. Pero talagang yung mga pinakamalaki, for example, Cheryl, hindi lang yan Blue Ribbon Committee, Senate Finance Committee ay isang napakalaking committee rin dahil yan ang dumidinig sa budget ng ating bansa. So among those committees, let's siguro safe to, safe na para sabihin na mapupunta yan sa mayorya. Pero kung babalik ba kay Senator Rodante Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee na yan, malalaman natin hopefully by tomorrow. Kasi ang sinetel lang nila today ngayon sa session ay yun munang mismong top leadership, which is yung Senate President at yung Senate President pro tempore, acting Senate Majority, si Senator Joel Villanueva, pero baka siya na rin yan if ever ituloy na Majority Leader kasi galing na rin siya dyan. But the committee chairmanship definitely babaguhin yan dahil yung mga pinakamalalaki at much sought after committees, mapupunta yan sa mayorya na gaya nga ng sinabi mo, Cheryl, na nanggaling sa minorya. So yung mga hawak ngayon ng minority, possible yan na i-let go nila at ang mapunta sa kanila ay yung tira-tirang komite na inayawan ng mga taga-majority bloc, Cheryl. Mayan, klaruhin lang natin, no, yung mga naging boto ng mga senador. Sino-sino yung mga bumoto pabor kay Cayetano at sino-sino mga senador yung pabor kay Soto? Okay. Yung 13 votes na yan, 8 taga-minority, siya mang minority, pero 8 lang ang bumoto kay Senator Alan Cayetano. Kasi expected natin na si Senator Alan, ang iboboto niya ay si Senator Soto. At si Senator Soto naman, ang binoto niya ay si Senator Alan Cayetano. They do not vote for themselves. And then, dinagdagan ng 4 yung siyam, which is yung
nag-over the bakod. Ibig sabihin ay lumipat mula sa kampo ni Senator Tito Soto at yan ay si Senator Pia Cayetano, kapatid ni Senator Alan Cayetano, magkapatid na Senator Mark at Camille Villar, and then Senator Loren Legarda, na kung natatandaan nyo, Julius at Cheryl, isa rin sa laging matunog nung mga nakaraang ugong ng kudeta na baka siya ang ilagay o i-elect as Senate President. But right now, he just voted for Senator Alan Cayetano at gaya nga nang nakikita natin, si Alan Cayetano ngayon ang leader ng Senado at pro tempore o pangalawa sa pinakamataas na leader ng Senado, si Senator Loren Legarda. Julius. Member na ngayon ng mayorya, mayan si Senator Bato na kapapasok lang sa Senado. Pero meron na siyang warrant of arrest. Ano magiging hakbang ng bagong liderato ng Senado kaugnay nito? Actually, buti natanong mo yan, nag-grant yung protective custody na iminusyon ni, I think, Senator Rodante Marcoleta. So, ginrant agad yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, that means mamamalagi si Senator Bato de la Rosa dito sa loob ng Senado. We don't know for how long. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, ang medyo debate dito is, ang alam natin sa tradisyon ng Senado, bawal na arestuhin ang senador sa loob ng premises ng Senado habang may sesyon. Pero tandaan natin, Julius at Cheryl, ang sesyon na ito ay maikli lang. Hanggang June 4 lang ito. So what happens after? Pwede na ba siyang pasukin ng mga NBI at iserve yung warrant of arrest sa kanya? Those things, wala pa akong sagot. Kailangan pa nating itanong. Pero ang malinaw sa ngayon ay malinaw ang na pinoprotektahan ng Senado ngayon si Senator Bato de la Rosa mula sa anumang aresto dahil hindi na nagkasya na nandito siya sa loob ng plenaryo kundi ginrant talaga siya ng protective custody na usually naririnig lang natin, Julius at Cheryl, na ibinibigay sa mga witnesses, hindi ba? Pero this time, isang senador ang sa ilalim sa protective custody ng Senado. Tinatanong pa natin yung kampo ni Senator Bato de la Rosa kung mauulit ba. Naalala nyo yung nangyari nun kay Senator Trillanes na parang 5 or 6 na linggo kaming nagkampo sa labas ng kanyang opisina kasi kung under protective custody nga siya, baka hindi siya pwedeng lumabas talaga ng Senado kasi once lumabas siya ng Senado, pwede na siyang arestuhin. So malamang na dyan siya sa kanyang opisina maglagi at kung magkakampo siya ng kung gaano katagal, ay yan yung aalamin natin, Cheryl, Julius. Ihabol ko lamang, Mayan, ngayon sabi mo nga naka-lockdown sa mga oras na ito. So nandyan kayo, hindi kayo makakalabas. Ano ba yan? Mariresolve ba yan hanggang ngayong gabi or wala talagang idea kung ano pang mangyayari? Dapat ma-resolba. Cheryl, kasi lahat kami hindi makalabas, pati mga empleyado ng Senado, no? Lahat kami nandito sa loob, naka-lockdown kami. Ang sinasabi lang naman, kaya naka-lockdown ay para ma-identify sino-sino. Kasi nilabas na yung video, I don't know kung piniplay natin ngayon, nilabas na yung video ng mga nanghabol na NBI personnel kay Senator Bato de la Rosa. So yun ngayon, yung minumukhaan at ina-identify isa-isa dahil ang gusto nga nila Senator Joel Villanueva, ipa-contempt sila. And ang balita rin natin, may iba pang mga NBI personnel nasa labas na gustong pumasok pero hindi na pinapasok ng Senado dahil nga naka-lockdown kami hanggang ngayon. Nandito kami sa loob. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Kumaripas ng takbo at halos masubsob sa hagdanan. Si Senator Bato de la Rosa, nasa pulyan sa CCTV ang habulan sa Senado. Si de la Rosa nasugatan pa at galit na galit. Kabilang daw sa mga humabol sa kanya si dating Senator Antonio Trillanes IV. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, ano nang update matapos nga ang habulan dyan sa Senado? Cheryl, kanina, pagkatapos ng unang mosyon ni dating Minority Leader, ngayon Senate President Alan Peter Cayetano na magkaroon ng pagbabago sa liderato dito sa Senado, nabanggit niya nga na nandito raw sa building si Senator Bato de la Rosa at pagkatapos ilang minuto lang yan, pumasok ng session hall itong senador. Tayo mismo na malapit doon sa rostrum, narinig natin bago pumasok ng session hall, may kaunting kalampog.
narinig tayo bago pumasok itong si Senator Bato de la Rosa. At umaga pa lang kasi kanina, Cheryl, umuugong na yung impormasyon na may mga kawani ng National Bureau of Investigation na nakatakdang pumunta dito sa Senado para arestuhin ang senador. At kaninang hapon nga ay dumating ang mga ito at ang sinasabi naman ni Senator Bato de la Rosa humarang daw sa kanya o humadlang para raw sa kanyang pagpunta dito sa Senado. At sa kuha ng CCTV sa hagdanan paakyat ng Senado, kitang kumakaripas ng takbo si Bato. Sa isa pang kuha sa hagdanan, kitang nadapa at halos masubsob ang senador pero agad-agad siyang bumangon at tumuloy ng takbo. Hanggang sa marating ni Bato ang hallway ng Senado, dali-dali siyang tumakbo papasok ng pintuan. Nang makapasok si De La Rosa, makikita pa sa video na nagtutulakan ang mga nakasunod sa kanya at meron pang natumba. Matapos niyan, nagkasugat si De La Rosa sa daliri. Sa isang video, kitang ginagamot ang senador. At na magkaroon siya ng pagkakataong magsalita kanina sa sesyon sa Senado, hindi napigilan ni De La Rosa ang kanyang galit. Pakinggan natin siya. Mr. President, may I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. Sabi ni De La Rosa, kasama si Trillanes sa humabol at aniyay nang haras sa kanya. Nasa Senado nga si Trillanes, dala ang warrant daw ng ICC laban kay Bato. Pero itinanggi niyang hinabol at hinaras niya si Senator De La Rosa. Wala pa raw siya nung mangyari yung komosyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Trillanes. Wala pa. Kung nandito doon ako, di nagapos na yun. Saan sabi ng NBI pag dinampot dito, dahil diretso na sa airport? Meron tayong batas kasi, Republic Act 9851. Nakalagay doon, the government authorities may surrender him. Di ba? Kung merong akusado na iniimbisigahan ng International Tribunal. Okay. Yun ang ginagamit natin dito. Hindi na natin papalabasin yan si Matatandaang noong 2024 ay hinamon ni De La Rosa si Trillanes na siya mismo ang umaresto at magposa sa kanya. Sabi ng dating senador, tinutupad lang niya ang hamon ni Bato. Balikan natin ang pahayag na yan ni De La Rosa. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. personal request ni Bato na samahan ko daw yung pag-aarestuin siya. Nandito ngayon na aarestuin siya. Sino po yung kasama? That's why I'm here. Di ba? Nandito yung NBI, aarestuin siya. O, inamin niya ako, di ba? Inamin niya ako, nandito ako, I showed up. Inamin niya ako na samahan ko yung mag-arresto sa kanya. Nandito niya. Cheryl, sa ngayon ay hinihintay natin ang sunod na magiging galaw ng NBI dahil nga ngayon ay ginrant yung motion na malagay under Senate Protective Custody itong si Senator Bato de la Rosa kung mananatili bang maghihintay dito ang NBI, kung magkakaroon pa ba ng ibang komosyon o mananatili na muna dito ang senador. Kasi nga itong kanyang protective custody under the Senate, ito yung sinisiguro na itong legal developments na nangyayari sa paligid ng senador, matutugunan niya, mahaharap niya raw ito nang nasisiguro yung kanyang security at access sa mga legal remedies. Cheryl. Pero meron mo, hanggang kailan mapoprotektahan ng Senado si Senator Bato? Yun, Cheryl, wala pang binabanggit kung hanggang kailan. Pero ang sinisiguro dito, as yung doon sa naging motion ni Senator Rodante Marcoleta kanina, gusto nilang siguruhin na may proteksyon na maayos etong senador at meron siyang maayos na access din sa mga legal na remedies or options na maaari niyang gamitin sa pagharap o pagtugon dito sa mga nangyayari sa paligid niya. Yung subpoena mula sa PNP, sa pulisya, etong sinasabing arrest warrant mula sa International Criminal Court. At yun nga, dahil nga sinasabi dito sa Senado, hindi raw maaaring maaresto ang kahit sinong senador hanggat nasa sesyon ang Senado. Tandaan natin na may adjournment sine die ang Senado by June 4.
So ibig sabihin, kung sakali man yung oras na panahon na meron ng senador, hanggang doon pa lang magkakaroon ng adjournment ang sesyon, magkakaroon ng butas doon sa panahon kung maaari pa bang manatili dito sa kustudiya ng Senado ang senador, magkaka-extension ba o iba na ang magiging aksyon o desisyon ng liderato tungkol dyan. Pero still, ang nasabi nga kanina ni former Senator Trillanes, nakalagay nga sa batas na maaaring arestuhin ito at sabi pa ni former Senator Trillanes, aantayin niya raw na lumabas itong si Senator Bato de la Rosa. Cheryl. At ano rin ang desisyon ng Senado tungkol doon sa mga NBI agent na nangharas umano kay Senator Bato? Nais pa nga, Cheryl, kanina ni Senator Bato de la Rosa na matanggal sa pwesto itong mga agents o kaya mga opisyal ng NBI na hinadlangan siya. At sinasabi pa nga niya nung pumasok sa session hall itong si Senator Bato, may sugat daw siya dahil nga sa kanilang habulan at yung kanyang pagpupumiglas dito sa mga may nais daw na arestuhin na siya. Pero so far, wala pang pinal na desisyon ang Senado tungkol dyan kasi kinikilala pa nila kung sino-sino nga bang mga agents mula sa NBI o mga representative ang nag-cause din ng komosyon na ito. And basta so far, ang malinaw dito ngayon, may ilang mga empleyado pa lang from the Senate ang pinapayagang lumabas sa gate, sa labas, habang yung iba pa mga nandito, mahigpit pa rin nilang inilalagay sa total lockdown ang Senado. Cheryl. Ihabol ko na rin, Mary Mon, napanood namin yung sa video na nasa loob nga ng Senado si Senator Trillanes. Nagkita na ba sila ni Senator Bato? Hindi pa, Cheryl. Yun nga yung sinasabi kanina ni Senator Trillanes. Aantayin niya raw na lumabas itong si Senator Bato. Yan yung bago pa magkaroon ng pag-approve ng motion na malagay under Senate Protective Custody itong si Senator Bato. At sabi ni former Senator Trillanes, nandito raw siya, bago pa mangyari yung komosyon, wala raw siyang idea doon. Nandito siya dahil nga doon sa hamon sa kanya ni Senator Bato na samahan daw yung mga aresto sa kanya. And in this case, ang magsaserve nung arrest warrant na pinakita ni former Senator Trillanes ay galing doon sa ICC. Ito ay isuserve daw ng NBI. So up until this moment, sumama kasi tayo kay former Senator Trillanes, umakyat siya sa may library ng Senado, pero hanggang doon pa lang natin nakikita itong si Trillanes. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung may pagkakataon na ba siyang bumaba ulit o silipin itong si Senator Bato de la Rosa. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Pinakontempt na ng Senado ang mga opisyal ng NBI na nagtangkang humabol at umaresto kay Senador Bato de la Rosa, habang si NBI Director Melvin Matibag hindi pinapasok sa loob ng Senate. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Mabuel. Dave, nasa na ngayon si NBI Director Matibag? Julius, nandito nga tayo sa labas ng gusali ng Senado na kasalukuyang naka-lockdown doon sa loob. Kaninang hapon kasama natin si Director Melvin Matibag ng NBI at tinanong natin kung ano bang ginagawa niya dito, pero naging matipid ang kanyang pagsagot. Titingnan namin kung ano nga meron. Wala pa kami information, kaya kami papasok. ICC warrant of arrest. Teka nga, baka nga kami, di pa pasukin. Titingnan lang namin. Opo. Bandang pasado alas 3 ng hapon kanina, umalis ang isang convoy mula sa NBI, sakay si Director Melvin Matibag. Hindi pa natin tukoy nung una kung saan sila papunta hanggang sa dumiretso sila dito sa Senado. Pero pagdating sa gate ng Senado, bigong makapasok ang convoy. Maging ang media hindi nakapasok. Sa loob ng Senado, ayon kay Senator Bato de la Rosa, hinabol siya ng mga taga-NBI. Nasugatan dyan ang senador, kaya saglit galit na galit siyang pumasok sa plenaryo ng Senado. Julius, sa ngayon, sinusubukan pa natin humingi ng iba pang impormasyon mula kay NBI Director Melvin Matibag patungkol nga doon sa naging komosyon at kung ano ba talaga yung naging pakay ng NBI dito sa Senado. Julius, pakita ko lang sa iyo ngayon yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Gaya natin, may ilang mga kawani ng media na nakaantabay dito sa labas at umihingi nga ng update dun sa mangyayari sa lagay ni Senator Bato de la Rosa. Bandang alas 5 kanina ng hapon, dito sa bahagi ng sidewalk, lumabas nga ng sasakyan si Director Matibag at tinanong natin siya habang naglalakad kung meron na ba siyang impormasyon tungkol doon sa komosyon na nangyari sa basement at kung authentic nga ba yung hawak na ICC warrant of arrest ni Trillanes. Pagdating dito sa maliit na bahagi ng gate ng Senado,
Hindi nga siya pinapasok gaya natin. Kaya wala siyang nagawa kundi bumalik doon sa van ng NBI. Sa ngayon, Julius, makita ko dito sa malaking bahagi ng gate ng Senado, 2 van ng NBI ang tila hinarang nila dito sa malaking gate. Kasi ang nangyayari, bago lumabas yung mga sasakyan ay sinisilip ng mga ahente ng NBI yung laman ng mga sasakyan bago sila patawirin o palabasin nitong gate ng Senado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Makasaysayang impeachment. Sa pangalawang pagkakataon, muling na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, gaano karaming kongresista ang nag-impeach sa Bise? Cheryl, sa botong 257 na pabor, 25 ang tumutol at 9 na nag-abstain o hindi bumoto, inimpeach ng Kamara sa pangalawang pagkakataon ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, si Vice President Sara Duterte. Present sa pag-uumpisa ng pagdinig ang mga kaanak ni VP Sara, sina Congressman Pulong, Omar at Henry Duterte. Pero nag-walkout sina Congressman Pulong bago pa man magbotohan. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. Sa kabila niya, nagbigay naman ng pagkakataon ng ilang kongresista o nabigyan sila ng pagkakataon na magtanong tungkol sa impeachment proceedings. Sumalang si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro para depensahan ang kanilang report sa articles of impeachment. Pakinggan natin ang naging bahagi ng speech ni Congresswoman Luistro. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. Cheryl, 4 ang inilatag na articles of impeachment. Article 1, yung maling paggasta ng confidential funds. Article 2, yung unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng bise. Article 3, ang aligasyon ng panunuhol ng bise sa mga DepEd officials. At Article 4, ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Sapat daw ito para litisin si VP Sara sa Senado. Isa sa mga bumotong pabor sa impeachment si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Narito ang kanyang pahayag. Ayaw natin sa lider na bilyonarya pala pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa lider na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. The numbers do not lie. The majority of Filipinos want to start the impeachment trial and they want to start it forthwith. Who are we to stand in their way? Simula na ang paglilitis. Convict Sara now. Samantala, Cheryl, kabilang naman doon sa 25 bumotong hindi pabor o tumutol ay sina Congressman Kiko Barzaga at Paulo Marcoleta. Pakinggan po natin yung kanilang mga pahayag. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she's the first one to reveal the massive flood control corruption in the 2025 budget and the involvement of former Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Zaldico. Anong klaseng kahipokrituhan ito? This impeachment process is not really for accountability. Sa gitna naman ng deliberasyon, nagtanong si Congressman Leandro Leviste tungkol sa alegasyon ni Senator Amy Marcos ng bigayan ng 2 million pesos na pondo sa mga babotong i-impeach si VP Sara. Bagay na agad itinanggi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Panoorin natin ang bahaging yan ng sesyon kanina. Confirmed information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. And I just want to make it clear if this is true or not. We categorically deny any such allegation. No one should lose their benefits for their vote today. Cheryl, suspended na nga ngayon yung sesyon dito po sa plenaryo at kanina nga inanunsyo na inendorso na po ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Cheryl.
Marian, sino-sino yung bubuo sa House Prosecution Team sa paglilitis ng Vice President Sara Duterte sa Senate? Yun nga yung inaabangan natin, Cheryl. Pero hanggang sa ngayon, hanggang kanina, bago nga mag-suspend yung sesyon, hindi pa inanunsyo kung sino yung mga inelect na 11-man prosecution team o yung 11 kongresista na bubuo nga po sana dito sa prosecution panel na haharap sa Senado. Cheryl. May reaksyon na ba ang kampo ng Vice? Yes, Cheryl, naglabas na nga pahayag yung kampo nga po ni VP Sara ayon nga po sa kanyang defense team. Aware naman daw sila dun sa naging botohan nga ng Kamara dito sa Articles of Impeachment at nasa kanila na raw dito nga sa mga complainant yung burden ng pagpuprove nga ng kanyang mga paratang na ayon po sa konstitusyon at handa na rin daw itong kampo ni VP Sara na humarap po sa paglilitis sa Senado. Cheryl. Maiba naman tayo, may reaksyon na ba ang mga kongresista dyan sa Kamara doon sa nangyari ngayon sa Senado? Cheryl, ang ilan pa lang sa mga nakita natin naglabas ng pahayag tungkol nga po dito sa palitan ng liderato ng Senado si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ayon nga sa kanya, sino man daw ang umupong leader ng Senado, giniit niya nga nakabantay mabuti ang publiko nga po dito sa paggulong ng impeachment proceedings doon sa Senado na tatayong impeachment court. Ayon pa kaya Jokno, ginampanan na ng Kamara ang mandato nito sa konstitusyon at umaasa siya na gayon din yung gagawin ng Senado to forthwith convene as an impeachment court at umpisahan na nga po itong paglilitis oras na matanggap nila yung articles of impeachment laban kay VP Sara. At Cheryl, matatandaan din ilang beses nang sinabi ni ML Party List Representative Leila De Lima at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na no choice po ang Senado but to convene as an impeachment court, lalo na doon sa mga nagpahayag na susubukan pang harangin itong pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Gate po nila De Lima, labag po ito sa saligang batas. Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Pinalitan na si Nicholas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Mismong ang mag-inaraw ng Pangulo ang nag-abiso niyan kay Kaufman. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, may pinangalanan na bang papalit kay Attorney Kaufman? Julius, hindi pa pinapangalanan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sino yung bago nilang abogado. Pero pagtitiyak ni Attorney Nicholas Kaufman, handa na ang bagong representasyon o yung bagong abogado na kakatawan para sa dating Pangulo. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Yan ang apela ng tumayong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court noong Pebrero. Isang taong dinepensahan ni Kaufman sa ICC ang dating Pangulo na nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Sa isang email sa News 5, sinabi ni Kaufman ang anak ni Duterte na si Veronica o Kitty at ang common law wife nitong si Hanilet Avancenia ang pumili ng bagong abogado ng dating Pangulo. Inabisuhan daw siya ng mga ito na magbitiw na. Matapos niya raw makumpirma sa bagong abogado na handa nitong depensahan si Duterte sa ICC, ay doon na siya nagbitiw. Sa mga naunang dokumento naman, ipinaliwanag ni Kaufman na natapos na ang kanyang isang taong serbisyo para kay Duterte noong pang March 31. Nagpasalamat si Kaufman kay Duterte at sa supporters nito. Isang karangalan daw na maipresenta ang dating Pangulo. Kung maaprobahan ang pag-alis niya, kampante siyang maiiwan si Duterte sa maayos na pangangalaga ng bagong legal team. Una nang pinayagan ng ICC ang isa pang abogado ni Duterte na si Dov Jacobs na umatras sa defense team. Desisyon daw ng dating Pangulo na kumuha ng mga bagong abogado. Hindi na ito ang unang beses na nagbitiw si Kaufman bilang legal counsel sa isang ICC case. 2015 nang magbitiw siya bilang abogado ni dating Democratic Republic of Congo Vice President Jean-Pierre Bemba. Yan ay matapos ideklara ni Bemba na hindi na niya kayang bayaran si Kaufman. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang malaking epekto sa kaso ang pagbitiw ni Kaufman. Tuloy pa rin naman ang paglilitis kay Duterte. Kumbiyansa rin ang mga biktima na buo pa rin ang ebidensya ng prosekusyon at patuloy pang nadaragdagan sa imbestigasyon ng ICC.
Problema lang namin dito, dun sa bahagi ng mga biktima, baka mamaya makadelay na naman. May status conference hearing sa May 27, dun pa lang naman pag-uusapan yung schedule. So hindi pa naman huli, kumbaga. Kaya dapat walang malaking impact itong pagpapalit ng abogado. Julius, kapapasok lamang na balita, inaprubahan na ng ICC Trial Chamber ang hiling ni Kaufman na magbitiw na bilang lead counsel ni Duterte. Iginiit ng chamber na si Duterte mismo ang may gusto na magpalit ng abogado. Napagkasundaan na rin daw ni Duterte at ng kanyang bagong itinalagang abogado ang mga tuntunin ng bagong legal na presentasyon. Agad din daw na aakuin ng bagong abogado ang representasyon at magiging handa para sa unang status conference. Dahil dyan, naniniwala ang korte na walang abalang madudulot sa pagkalas ni Kaufman bilang abogado ni Duterte. Julius? Camille, linawin lang natin, no? Bakit kailangan pa ng approval ng ICC para makapag-withdraw ang kanyang legal counsel? Yes, Julius, kailangan pa rin ng approval ng trial chamber para nga matiyak na hindi maaantala ang paglilitis at masuri syempre kung lehitimo at practical din ba yung timing ng pagpapalit ng abogado. Kailangan din kasing matiyak na magpapatuloy nga itong paglilitis at kailangan ng sapat na panahon para makapaghanda ang depensa at maging maayos yung pag-turnover ng case files. Hindi rin kasi basta-basta, Julius, yung kung sinong abogado lang ang pwedeng mag-represent, no, sa isang akusado sa ICC dahil kailangan siya ay kwalipikado at may accreditation mula sa ICC Registry at ICC Rules of Procedure and Evidence. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Kapapasok lamang pong balita, nagbitiw na sa pwesto ang Senate Sergeant at Arms kasunod ng nangyaring pangahabol ng umano'y NBI agents kay Senator Bato de la Rosa. Mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nag-anunsyo niyan sa plenaryo. Ayon kay Cayetano, nagbigay ng resignation si retired Major General Rene Samonte. Kasunod ng nangyaring komosyon, inamin ni Samonte na tumawag sa kanya ang NBI para i-coordinate umano ang pagsisilbi ng warrant of arrest kay De La Rosa. Ipinakita rin umano ang naturang warrant kay Senator Tito Soto. Agad namang nag-nominate ng bagong Sergeant at Arms si Senator Bato. Ang ipapalit si dating Sergeant at Arms, retired Police Major General Mau Aplasca. Sa ibang balita naman, sinibak na sa pwesto ang isang pulis sa Malolos, Bulacan kasunod ng viral video ng pambubugbog niya sa kanyang misis. Nagugat umano sa selos ang pagtatalo nilang nauwi sa sakitan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa viral video na ito, makikita ang pagtatalo ng mag-asawa sa kanilang bahay sa Malolos, Bulacan. Maya-maya, sinampal ng babae ang kanyang mister, habang ang lalaki gumanti ng suntok. Kalaunay nagpambuno ang dalawa at nakatayo si mister. Dito na nito, inundayan ng sunod-sunod na suntok ang babae. Sinubukan pa nitong gumanti pero hindi na nagawa matapos siyang sikmuraan. Agad bumagsak ang babae at naiyak. Habang ang mister nito, umupo ulit at nag-cellphone na para bang walang nangyari. Tumayo ulit ang babae at sinubukang makaganti. Nagpambuno ulit ang dalawa hanggang sa napahiga na sa sahig ang babae. Pilit siyang nagpupumiglas sa pananakal ng kanyang asawa. Dito na niya sinubukang humingi ng saklolo. Mama! Naipost ng babae ang video at kanyang larawan matapos ang nangyaring pananakit. Makikita ang mga pasa at bukol na tinamo ng biktima. Sa investigasyon ng Malolos City Police, nangyaring insidente noong pang March 12. Kinilala nila ang lalaki sa video na si Alias Del Alimeri, isang police corporal at vlogger din. Kwento raw ng biktima, nagkaroon sila ng pagtatalo ng pulis dahil sa selos. Makikita mo natin yung sounds. Nagsimula po sa away nila sa pag-off ng location ng pulis. So doon nagsimula hanggang umabot sa physical na sakitan po. Matapos mag-viral ng video at formal na magsampa ng reklamo ang biktima, agad din dinisarmahan ng Malolos City Police ang kanilang kabaro. Sa ngayon, nasa holding area na ito at hindi muna pinapayagang makalabas dito sa presinto.
Napagalaman ding 2 beses na raw sinakta ng babae ng asawang pulis. Sa social media post ni Del Alimeri, humingi ito ng tawad sa mga taong nagalit at nadismaya sa kanya. Humingi rin ito ng patawad sa publiko at nangako na haharapin ang kanyang kaso. Ngayong araw, narelyebo na sa kanyang poste si Del Alimeri. Tumanggi na rin magbigay ng pahayag ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Kung dati, OPM artists lang ang nangangarap na makasama on stage ang foreign artists. Abay ngayon, ang Irish pop group at certified hitmakers na Westlife ang nagwi-wish na makakolab ang isang Pinoy band. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Westlife at Cup of Joe? Why not, mga kapatid? Ganyan ka-interesado ang beloved boy band na Westlife na makakolab ang hottest OPM band na Cup of Joe. Target nila yan para sa kanilang 25th anniversary concert sa January 20, 2027. Well, leave that with us. We'll get in touch and we'll try and make this happen. Thank you so much. It could be our biggest ever hit in the Philippines. Regalo na raw nila ito sa kanilang Filipino fans na sinuportahan sila at ginawa silang chart toppers since 1999. The relationship we have with our fans in the Philippines has always been special. We were talking about this earlier, like we get to meet Filipino people a lot around the world as well. I met some yesterday in London. You might meet some in the airport or wherever we may be. And they'd always get a little bit more excited when they meet you. Pati raw sa concerts nila abroad, nagulat sila dahil puro Pinoy ang pumupuno sa audience na nakikikanta sa kanilang hits. Like one night in Toronto was actually all Filipino. Yeah, it was like 80% Filipino. We said, is anyone here? Nikki said, was anyone here from the Philippines? They all went, And as an ode to their Pinoy fans for the last 25 years, matinding nostalgia raw ang ipapa-experience nila sa January. Available na ang tickets para sa Westlife 25, the Anniversary World Tour, ngayong May 15. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sa pool sa CCTV, bata na patawid ng kalsada, nabangga ng motorsiklo, pero ang rider humarurot ng takbo. Expose raw ng PGMN sa pangungurakot umano ni Congressman Martin Romualdez inilabas na matapos makapagpiyansa ng grupo ni Franco Mabanta. At good morning kapatid host Dimples Romana, biyaheng Spain nga ba para sa kasal ng bestie na si Bea Alonzo? Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sulatan ang 8 taong gulang na bata sa Maguindanao del Sur matapos mabundol ng motorsiklo. Ang rider hindi man lamang huminto. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline report na ito. Sa kuha ng CCTV noong nakaraang linggo, kitang maluwag ang kalsada. Maya-maya, biglang tumawid ang 8 taong gulang na babae. Tila hindi niya nakita ang paparating na motorsiklo. Tumilapo ng bata. Agad namang rumesponde ang mga nakakita. Pero ang rider, hindi man lang huminto. Ayon sa kagawad ng Barangay Salbu, katatapos lamang niyang makipaglaro sa pinsan at uuwi na sana para mananghalian sa kanila nang mangyari ang aksidente. Sa ngayon, ligtas na ang bata at kasalukuyang nagpapagaling. Pero patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang nakabangga na rider. Sa Socorro Oriental, Mindoro, tanghali nitong linggo naman, tumagilid ang jeep na ito.
Nagkalat ang mga pagkain, gayon din ang mga katawan ng sakay ng jeep. Ayon sa mga otoridad, nawalan umano ng preno ang sasakyan habang binabagtas ang pababang daanan. Dahilan kaya ito tumama sa isang puno. 4 ang nasawi habang ang ibang pasahero naman ay sugatan. Patuloy rin niyang iniimbestigahan. Nitong Sabado naman, nakaharang ang poste ng kuryente sa highway sa Bungabong Oriental, Mindoro. Ayon sa mga otoridad, isang rider ang nasawi habang sugatan naman ang 3 iba pa na rider at isang angkas. Agad silang dinala sa ospital. Bagamat panandali ang nawalan ng kuryente sa lugar, agad naman itong naibalik. Napalitan na rin ang natumbang poste. Nagkasundo rin ang pamunuan ng local electric company at pamilya ng naulila. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Namigay na ulit ng ayuda ang DSWD sa mga TNVS at delivery riders. Yan ay matapos ng 2 linggong pagkakaantala nito. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong sabi ng mga motorista at may mga aberya ba ulit? Cheryl, ang sabi ng mga motorista na kausap natin kanina ay malaking tulong ito para sa kanila, lalo't nakatakdangan tumaas ang presyo ng gasolina simula bukas. Daan-daang rider ang pumila sa gym na ito sa San Juan para kumuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Itinuloy na kasi ng ahensya ang pamimigay matapos ang 2 linggong pagkakaantala dahil sa palyadong listahan ng mga tsuper. Sa lumang listahan kasi, nagka-doble-doble ang pangalan ng ibang driver. Mas marami rin daw ang wala. Ang mga pumila ngayon, ang mga wala sa listahan sa mga unang pagpapamigay. Katulad na lang ng motorcycle taxi rider na si Marjon na nagmula pa sa Bulacan. Hindi na raw siya nagtangka pumila noon dahil wala siya sa listahan. Kaya malaking bagay daw na nabigyan siya ngayon ng ayuda. Importante po sir kasi siyempre marami po tayong bayarin, hindi naman po tayo nawawalan. Malaking tulong din daw ito para sa delivery rider na si Jerwin dahil sumisipa pa rin ang presyo ng gasolina. Mahirap yung sa pang-araw-araw na sa gasolina kasi doon din kami umaano, lagi kami nasa kalsada kasi. Ang hirap nung pagkay mataas yung gasolina. Tapos magbababa sila, magkano lang. Ang ipinagkaiba ngayon, walang siksikan at ang lugar kung saan idinaos ang pagpapamigay, air condition. Dahil sa init ng panahon, hindi na tayo uubra sa malalaking outdoor venue. Ang sinabi natin sa mga TNC, unlike before na kami ang nagtatakda ng lugar, sila na ang umupa ng lugar. So lahat to, sila nagbabayad na ng rental bilang partnership. Drivers naman nila yung tinutulungan. Sa ngayon, 2 lugar ang pinagdadausan ng pagpapamigay ng ayuda para sa mga driver ng TNVS, delivery at motorcycle taxi riders sa ilalim ng Grab. Sa mga susunod na araw, magkakaroon din umano ng pagpapamigay sa ibang lugar katulad ng Cuneta Astrodome, Araneta Coliseum at SMX sa Mall of Asia. Target ng ahensya na matapos ang pagpapamigay ng ayuda sa lahat ng sektor sa May 20. Timing na timing daw ang pagpapamigay na ito dahil nakatakda na namang tumaas ang presyo ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, magkakaroon ng halos 50 sentimos sa pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang may rollback naman sa kada litro ng diesel na 9 pesos at 13 pesos sa kerosene. Kahit maliit lang ang itataas ng presyo ng gasolina, malaki pa rin daw ang epekto nito sa taxi driver na si Antonio. Kaya ang diskarte niya, tambay na lang muna habang wala pang masyadong pasahero. Nag-epekto pa rin po yun, sir. 150, mga ganun siguro. Pambigas-bigas rin po yun, sir. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nasa 50 araw ang itatagal ng inventaryo ng langis sa buong bansa. Cheryl, dahil nga tataas ang presyo ng gasolina bukas, medyo mahaba ang pila ng mga sasakyan dito sa may gasoline station kung saan kami nakatayo ngayon. At Cheryl, mabanggit ko lang din, sinabi ng Department of Energy na ibebenta nila yung mga nabili nilang diesel sa ibang bansa dito sa isang unit ng Napocor para masiguro namang may sapat na elektrisidad sa mga malalayong lugar na hindi naaabot ng grid. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Weather update tayo mga kapatid. Nitong nakaraang Sabado nga, around 6 p.m., nakapasok sa loob ng ating PAR ang bagyong may international name na Hagupit at nabigyan po yan ng local name na Kaloy. Pero gaya ng inaasahan, ang bagyong Kaloy po ay mabagal na kumikilos habang patuloy na humihina
habang nandito nga po sa may East Philippine Sea. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay huling namataan sa layong 470 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Ito po ay kasalukuyang nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour na lamang malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. At patuloy po yung kumikilos, pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour at inaasahan pa natin ang patuloy na paghina nito at posibleng maging low pressure area na lamang ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Wala po itong naging direktang epekto sa ating bansa maliban lang sa mga posibleng thunderstorms dulot ng kanyang trough o yung kanyang pagbali ng hangin dito po sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Eastern section ng Mindanao. Samantalang, isa pang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa dito po sa labas ng ating PAR. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,725 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito pong low pressure area sa labas ng PAR, sa ngayon hindi po natin nakikitang maging isang ganap na bagyo at hindi rin po natin nakikita pang pumasok sa loob ng ating PAR at posible ring malusaw sa mga susunod na araw. At wala po yung magiging direktang epekto sa atin. Dahil po dito sa trough ng bagyong Kaloy, meron tayong mga posibleng thunderstorms sa ilang bahagi ng Eastern Samar, Southern Leyte, kasama po dyan ang Dinagat, maging dito po sa Surigao del Norte, kasama na po dyan ang Siargao Islands. Samantala mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. At ang malaking bahagi po ng ating bansa, yung mga lugar na wala pong mga pagulan, ay patuloy na makakaranas ng mainit at maalinsang panahon. Sa katunayan, ngayong araw na ito, pumalo sa hanggang 48 degrees Celsius po yung ating pinakamataas na heat index. Yan po ay sa area ng Borongan, Eastern Samar. So malapit na po yan sa extreme danger. Yan po ay nasa danger level o mapanganib na level ng heat index o napakadelikado po niyan mga kapatid. Samantalang 44 degrees Celsius naman tayo sa Ilocos Norte, sa Cagayan, 43 degrees Celsius naman tayo sa Palawan, Iloilo, Pangasinan at maging dito po sa area ng Quezon City. Pumalo na po tayo sa hanggang 42 degrees Celsius na heat index. Samantalang bukas, yung ating inaasang pinakamatatas na heat index ay posible pong umabot sa hanggang 44 degrees Celsius sa mga areas ng Iloilo, Palawan, Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius din po tayo sa Palawan, sa Aborlan, sa Puerto Princesa, kasama po dyan ng Ilocos Norte, maging dito sa area ng Baler, Aurora. Again, ito pong mga dangerous level ng heat index, possible po tayong makaranas ng madaling pagkahapo at pagkapagod at possible din po yung mga heat stroke, lalong-lalo na po sa may mga edad na. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid. Sa Metro Manila, yung ating tinatayang agawat ng temperatura ay mula 26, ang pinakamataas po niyan ay 36 degrees Celsius. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, ang kakibat po na heat index niya ay naglalaro mula 38 hanggang 42 degrees Celsius. Again, pumapalo din po yan sa mapanganib na level o dangerous level ng heat index. Kaya sa may mga lakad at lalabas po ng bahay, doble ingat po tayo mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Susunod, lalaking nagde-deliver ng tubig pinagsasaksak ng kagawad sa Iloilo City. Motor na sumalpok sa kotse, lumambitin sa poste ng traffic light. At expose raw ng PGMN sa pangungurakot umano ni Congressman Martin Romualdez, inilabas na matapos makapagpiyansa ng grupo ni Franco Mabanta. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagtipon na ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte sa harap ng Senate building. Sa gitna yan ng impeachment kay VP Sara Duterte at nakatakdang pag-aresto sa kaalyado nitong si Senator Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong mga panawagan ng Duterte supporters dyan? Cheryl, kung mapapansin mo nga dito sa aking likuran, nagsisimula ng dumami at magtipon-tipon yung mga Duterte supporters. Mula pa yan kaninang hapon nga, may kinalaman sa nangyayaring sesyon sa Senado, pati na rin. Isa sa mga pangunahing concern nila dito, bukod doon sa impeachment nga, kay VP Sara Duterte, ay yung posibilidad umano na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. So kung makikita ninyo, papakita lang natin, ito
yung mga Duterte supporters na nagtitipon-tipon ngayon. Ayan po. At kanina meron na silang dalang megaphone at may mga chants na sila. At yung iba nga, ang panawagan talaga nila, wag daw hulihin si Senator Bato de la Rosa. At ang sabi nga nila, bakit daw nangingialam si Antonio Trillanes? May kinalaman nga dito sa issue na ito. At dito naman sa aking kaliwa o sa kanan ng inyong screen, makikita ninyo yung mga sasakyan naman. At tila nagkakaroon konti ng komosyon dito ngayon, Cheryl. Puntahan natin yan, no? So yung mga miyembro ng media, nandiyan na, nagtitipon-tipon at nagkakaroon na ng tumpukan. Ayan. Ito yung access gate kasi, no? Kung saan marami nga kaninang nag-aabang dito. Kabilang sa mga nag-aabang dito kanina, yung legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondo. Kine-question nga niya kanina, no, yung dahilan kung bakit daw kailangan sumama pa si Antonio Trillanes at yung ginawang habulan pa kanina sa Senate. So, ayan, medyo nagkakagirian ng konti ngayon dito. At may mga tauhan na rin ng PNP Pasay, no, na nandito ngayon para panatilihin yung seguridad at kaayusan sa lugar. Bukod pa dyan, yung mga ahente or mga agents ng NBI na kanina nakaparada na sila rito. At ayun, may kita natin dito. Simula na, ito, mga miyembro ng kapulisan, nakahilera na, ayan, formation na sila. So, ayan. So, hindi bababa sa nasa 40 na mga miyembro ng Pasay PNP yung nakatalaga ngayon dito. At ngayon sa likuran ko, tuloy-tuloy yung pagtitipon-tipon. Siguro makipag-usap tayo sa isa sa mga supporters. Sir, magandang gabi po. Ian Suyo po ng TV5. Sir, kasama po kayo dito sa... Yes, of course. Kasama po ako at membro ako ng hakbang ng maisog na patuloy na lumalaban kontra korupsyon. Sir, anong panawagan natin o anong dahilan kung bakit tayo nagtungo ngayon dito? Kaya po kami nandito para suportahan ang ating senator na si Senator Bato de la Rosa at kami ay hindi pumapayag na arestuin siya ng NBI dito mismo sa loob ng Senado at hindi namin papayagan yung nangyari dati nung nakaraan na ginawa nila sa dating Pangulo si Rodrigo Duterte na kinidnap nila nang wala man lang paglilitis sa ating bansa. Directly dinala nila sa ibang bansa. So, hindi kami ulit papayag na mangyari yon kay Senator Bato de la Rosa. Sir, willing ba kayo mag-stay over? Yes, of course. Mag-i-stay po kami dito mga kababayan. Hanggat nandito ang NBI, pati ang mga pulis, mag-i-stay din po kami ditong taong bayan dito mismo sa harap ng Senado. So ayun, maraming salamat po, sir. So yun muna yung latest mula dito ngayon at hinihintay pa natin kung ano yung development. May kinalaman nga dun sa nangyayaring session dun sa loob ng Senado. Dahil kung ano yung mangyayari doon, magkakaroon ng reaction din dito sa labas. Panigurado at inaasahan nga rin kanina na may iba na rin mga Duterte supporters daw na magtutungo dito sa labas ng Senado. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Cheryl? Iyan doon kasi kanina, di ba, nagkaroon ng komosyon, may pinagkaguluhan na ang media, even the supporters, doon sa sinasabi mong gate na dinadaanan. Nananatili bang naka-lockdown dyan? Wala pa rin nakakalabas? O may pinapayagan ng may pa isa-isang nakakalabas pero bawal pa rin may makapasok? Cheryl, pagdating nga ng alas 6 kanina ng gabi, paunti-unti nang may mga sasakyan na pinapayagan. Pero ang naging kondisyon kanina, chine-check muna ng mga tauhan ng NBI kung sino-sino yung mga nasa loob ng sasakyan dahil nga syempre iniingatan nila kung sino yung mga personalities na posibleng lumabas or nasa loob ng mga sasakyan na yun. At ngayon, medyo sinara na nila itong gate na nasa aking kaliwa, no? Ngayon, mga pulis na yung nandito. Pero kanina, may mga sasakyan na tuloy-tuloy yung pagdaan nila dito at maging yung mga Duterte supporters nga, tinitignan din nila kung sino. Iniilawan nila yung mga yung mga bintana ng mga sasakyan para matukoy kung sino yung mga dumadaan palabas dito sa Senado. Cheryl? Okay. Maraming salamat, Ian Suyo. Nanindigan ng Senado na hindi nila hahayaang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, anong update dyan? Okay, mga kapatid, makakausap natin live si Senate President Alan Peter Cayetano, nakakahalal lamang kanina lamang sa plenaryo. Sir, congratulations is in order, sir. Due to God's grace at magandang gabi po sa lahat ng ating kababayan. Sir, siguro yun mo lang surprise. Na-surprise po ang marami dahil throughout the weekend hanggang kanina wala pong umaamin na meron at sinasabi kulang po ang numero. How did you get the numbers? Well, matagal na kaming na medyo umaangal sa direksyon ng ating
Senado, disagreements no, sa policy. Pagkatapos tuwing makakabuo kami, parang may pananakot na huhulihin si Senator Bato. So actually this morning ko lang nalaman na malapit na siya. As of Saturday night, sabi niya hindi siya makakarating. So even yung mga kasamahan namin sa majority, nagulat na lang kanina, but through God's grace, nabuo yung 13. And I think perfect timing kasi na-prove din ni Senator Bato na yung threat sa kanya totoo. Kasi mismo sa loob ng Senado siya hinagod at hinabol, no? At gustong i-prevent na mag-attend siya. Before we go to Senator Bato, former Senate President Soto believes has all to do with the impeachment. Meron nga. The proof of the pudding is in the eating. So, bantayan nyo kami at saka nyo kami husgahan. Pero dun sa speech ko mismo ay sinabi ko na po, di ba, sa lahat na hindi po to, mali po na ang impeachment ay basta lang i-dismiss because of politics, pero mali din na bigla mo namang i-convict na walang ebidensya. May proseso to at malaking bahagi ang accountability ng ating konstitusyon. So I can say anything here, but in the end, bantayan niyo po ang magiging aksyon ng Senado, especially na today, gumalaw na po o ginampanan ng House ang kanilang tungkulin. Maraming nagtatanong kay Senate President Soto, sabi niya ang forthwith ay after may akit ng articles of impeachment, they're gonna convene the impeachment court kinabukasan. Yun din po ba ang forthwith sa inyo? Nilinaw niya sa akin ngayon na to convene, but yung trial ay hindi agad-agad dahil may mga administrative processes. So ang kinukonsulta ko ngayon sa ating Senate Secretariat ay kung yung rules ay kailangan bang pag-usapan muli or i-adapt lang yung dati. So actually I will do everything you've said tonight, but I don't think there will be any delays and I don't think there are any machinations on the part of the new majority. All of us know that the Senate is on trial also, so we will do our best. So if the articles of impeachment will be transmitted by tomorrow, you will convene the impeachment court by Wednesday? I will update you tomorrow, di ba? Kasi I just have to look at everything, di ba? I don't want to speculate, but we will follow the Constitution, we will follow the rules. Okay, let's talk about Senator Bato de la Rosa. He's under protective custody. What does that mean, sir? That means that paninindigan ng Senado, ang tradisyon ng Senado, na hindi mo basta pwedeng arestuhin sa premises, and we will wait for a final warrant of arrest from the court. So ang nangyari in the past, pagka na-exhaust lahat ng legal remedy, at sinabi ng korte na valid ang warrant of arrest, in this case we want a valid court, a court of competent authority to validate that ICC warrant, then usually yung mismong senador na nagsusurrender. Before I turn you over to the studio, sir, so you will allow yung pag-serve ng ICC warrant pero hindi nyo iaalaw ang arrest kay Senator Bato? There's no reason not to accept, di ba, any subpoena, any filings, any pleadings. Having said that, you know, you cannot just use a piece of paper and then say yan na yon, hulihin na kita. And katulad nga nun, sabi namin, ano ba personality ni former Senator Trillanes? Siya ba'y sheriff ng ICC? Siya ba'y coordinator na ng Interpol? You know, you can't just show up here. Kitang-kita sa video, hinahabol si Senator Bato. I mean, may decency naman, di ba? Pwede naman mag-usap eh. So kung nakita namin everything's in order, why would we use the Senate for anything illegal? Sir, I think we have questions from the studio. Cheryl, Julius, are you there? Mian, gusto ko lang malaman mula kay Senator Cayetano kung kailan sila mamimili ng mga bagong chairman ng committee. Hi Julius, medyo long day lang at no one expected it to start and end this way, no? Only to God's grace. It was really very difficult to get the majority, but we will have a caucus tomorrow. Then kinausap ko rin sila Senator Soto, sila Senator Migs na kailangan mag-usap-usap din lahat. So far nag-cancel ng mga hearings except for yung Ways and Means and Energy dahil presyo ng kuryente. Yun ang hearing na matutuloy this week. But we expect everything to normalize next week. And tama-tama din naman kasi everyone needs time to study for the upcoming impeachment trial. Senate President, siyempre pinag-uusapan din kung sino ang papalit kay Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee. Posible ba na si Senator Marcoleta ay makabalik
sa Blue Ribbon Committee as chairman? Anything is possible, but we all agreed that except for Senate President and Senate President pro tempore, pag-uusapan pa namin bukas. That's why even si Senator Joel, kasi actually, Julius, we were hoping 14 kami kanina 14 or 15. So, nung nagkabotohan, doon lang namin nalaman. So, doon pa lang namin titignan yung mga committees. But I'm extending the arm of cooperation and unity sa ibang mga miyembro. So, marami sa kanila katrabaho ko the last 4 years or for that matter, the last 20, 30 years. So, I'm hoping we can have a bigger majority. Kung hindi, mas maraming independent na tutulong din sa majority. Senator, good evening. Si Cheryl Cosim po. Nabanggit nyo lamang na you were hoping ng 14 hanggang 15 na bilang, pero 13 lang yung nakuha yung bilang. Ano ang naging reaksyon nyo? Yeah, good evening, Cheryl. Kasi may nangako sa amin na yun nga, na pag 13, sila 14, sila 15, or magpakita lang si Senator Bato. So, it went back and forth. And, you know, I won't point fingers, pero alam nyo naman, ang dynamics hindi lang sa loob ng Senado Our country is going through some political turmoil. So there's a lot from the private sector, from the executive, from relatives ng mga senador. There's so many factors. But what's important for me is may integrity ang Senado at independent. So of course, ang 13 ay napakapayat na majority. That means I could be there for 1 day, I could be there for 2 years. So if we can build a better coalition, a more balanced and numerous coalition, meaning kung pwede tayo umabot ng 15, 16, mas gusto natin yon. Having said that, so ngayon 13 to 9, we're still going to work with them and of course offer them committees. So last question daw tayo at mag-a-adjourn si SP ng kanyang session. Okay, so yun pong dalawang pong nag-abstain, yun po yung inaasahan yung akala nyong makukuha nyo, yung kanilang boto? Hindi naman po. Not necessarily naman po. They kasi yung friendships at loyalties dito, di ba? So like si Senator Migs, nag-abstain din ako sa kanya dati, kaya sabi ko nakaganti ka din. Si Senator JB was part of the leadership ni Senator Soto, was part of the leadership of Senator Migs, so hindi naman basta para lumipat. So there's a lot of dynamics, but we're going to be torn apart by, di ba, the issues on the impeachment, issues on ICC, but mas concerned kasi ako dun sa ekonomiya natin. I really think in the next 2-3 months, mas ramdam ng mas marami yung problema. Day 70 na yung Israel-US Iran war. So I really believe we have to come up with a working Senate. Pero sino po yung dalawang pangalan ng senador na yon? Sorry, Mayan. Pwede po bang malaman yung dalawang pangalan ng senador na yon? I want to give them some pride. Marami kasing pag-uusap and maaring mali lang rinig ko, mali lang yung pangako nila. So I was just saying as a fact, nung nabuo namin yung 13, akala namin 13 to 14 or 13 to 15. Siguro in the next few days magkwento tayo kung ano yung journey natin dito. But right now, we just wanna reorganize the Senate well. But definitely, you will be working for more than 13 dapat, sir. Definitely. Okay. Maraming salamat, Senate President Alan Peter Cayetano. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Congrats, sir. Thank you po. Okay. So, balik sa inyo dyan. Cheryl and Julius, si Senate President Alan Peter Cayetano. Balik sa inyo. Thank you, Mayan Los Baños. Susunod, Lola, patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay. At good morning, kapatid host Dimples Romana. Biyahing Spain nga ba para sa kasal ng bestie na si Bea Alonzo? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nakapasok na sa Senate building si NBI Director Melvin Matibag sa kabila ng umiiral na lockdown. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong update dyan? Julius, eksaktong 7:33 ngayong gabi ay tuluyan na nga nakapasok sa loob ng Senado ang NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. Pero bago sa tuluyang makapasok doon sa maliit na gate ay sinalubong nga siya ng mga ilang Duterte supporters, tinuturing na rin mga vloggers. Nagkaroon ng maikling komprontasyon sa pagitan ni Director Matibag at ilang mga taga-suporta ng mga Duterte dito sa bahagi ng maliit na gate. Sinasabihan kasi si Attorney Matibag ng pa-viral at andito nga para makakuha ulit ng mga video dito sa pagpasok dito sa maliit na gate. Pero bago nga siya tuluyang makapasok ay nakita natin na sinalubong siya ng ilang mga division chief ng NBI na nasa loob ng Senado at ilang saglit lang ay tuluyan na nga siyang nakapasok. Yung sitwasyon lang dito ngayon, Julius, sa labas, kung kanina sa una nating report ay may nakahambalang o nakaharang dito na dalawang van ng NBI, sa ngayon ay punong-puno nga ito ng mga taga-suporta ng Duterte. At doon banda naman ay makikita ninyo na may harang na nga ng kapulisan doon mismo sa malaking gate na yon ng Senado. Ngayon na nga nakapasok na nga si Attorney Matibag doon o si Director Matibag doon sa loob ng Senado ay nakaantabay pa tayo doon sa makukuha niyang impormasyon maging doon sa kung ano bang lagay ng mga ahente ng NBI na nandoon sa loob ng Senado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Kinapos si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa round of 32 ng WTA Italian Open. Nakaharap ni Alex ang world rank number 2 at two-time Grand Slam champ na si Elena Rybakina. Bagamat nakipagsabayan ang ating pambato, naging malinaw ang kanilang kasalukuyang experience gap. Ang final score, 4-6 at 3-6. Eliminated na si Alex sa singles ng Italian Open, pero susunod siyang lalahok sa doubles event ito kasama si American tennis player Hailey Baptist. Nanguna si French cyclist Antoine Hubie sa Stage 12 ng MPTC Tour of Luzon 2026. Tinapos ni Antoine ang stage sa loob ng 3 hours, 17 minutes and 37 seconds. Nagsimula ang Stage 12 sa Agoo, La Union at natapos sa Mangatarem, Pangasinan. May distansya yan na 141.4 kilometers. Ilan sa mga naging hamon sa stage ang mainit na panahon at mga paahon na kalsada. Si Antoine din ang nanguna sa Stage 10 na dumaan sa pinaka-challenging na Besen Pass sa Ilocos Sur. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Simulan ng ilika sa mga tripulanteng Pilipino ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, 24 na Pilipinong hotel workers ng barko ang ililipad papuntang the Netherlands. Sasailalim sila doon sa 40-day quarantine. Habang ang 14 naman na crew may iiwan sa barko para ibiyahe ito sa syudad ng Rotterdam sa the Netherlands. Ipaalam na raw yan sa pamilya ng mga Pinoy seafarers. Dagdag pa ng DMW, tuloy ang sweldo at benepisyo ng mga Pinoy habang naka-quarantine. Ayon naman sa Department of Health, walang Pinoy crew na nagpositibo sa hantavirus. Pagsisiguro pa ng ahensya, nakahanda naman ang bansa sa posibilidad na posibleng pagpasok nito sa bansa. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, sa gitna ng pinag-uusapang issue umano sa wedding ni Bea Alonzo sa Spain, lumakas lalo ang ugong tungkol dito. Kasunod ng travel post ni Good Morning Kapatid host Dimples Romana. Sa kanya nga pong IG story, pinost ni Dimples ang chill clip nila ng hobby niyang si Papa Boyet habang nasa airport lounge. Bagamat wala sa kanyang post, hula ng netizens. Abay papuntang Spain ang mag-asawa para dumalo sa kasal ni na Bea at ng businessman na si Vincent Co. Dahil known bilang real-life BFF sina Dimples at Bea, pati na si Beatrice So. Marami ang umaasa na tuloy ang kasalan. Bago po ito, usap-usapan online ang nakansilado umano ang kasal dahil sa di pagkakasundo ng magkabilang partido sa prenup agreement. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagbabaril ang isang lola sa loob mismo ng kanyang bahay sa Haro, Leyte. Base sa investigasyon, biglang pumasok sa bahay ng matanda ang suspect. Nakatakip ang kanyang mukha sa kabinaril ang lola. Bukod tanging ang biktima lang ang pinuntirya. Tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo at may kasabwat pa siyang rider. Away sa lupa at ang negosyong pagpapautang ng biktima ang mga tinitingnang anggulo sa krimen. Pero meron na ring persons of interest ang pulisya. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, sa pambihirang pagkakataon, the spotlight is on sa rockstar mama ni A Secret in Prague star Andrea Brillantes, si Mama Belle, na bestie rin po ni Blythe. Sa exclusive interview ng showbiz portal na PEP, ikwinento ni Blythe kung paano silang itinaguyod mag-isa ng kanilang Mama Belle. Dumating pa nga sa punto na kinailangang huminto ni Mama Belle sa paghahanap buhay para lang masamahan si Blythe sa kanyang showbiz commitments. Fast forward sa kanyang estado ngayon, nasuklian na rin naman daw ng aktres ang kanyang mama. Pero higit sa material na bagay, thankful din po si Blythe dahil bukod sa pagiging ina, BFFs din sila ng kanyang rockstar mama. Thank you so much sa sacrifice mo para sa, hindi na sa mga kapatid mo, para sa akin. Lalo na kasi talagang spoiled ako sa kanya. Thank you for giving life to me. I love you. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Kapapasok lamang pong balita, nagkatensyon muli sa Senado nang tangkaing umalis ng mga tauhan ng NBI. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong update dyan? Cherry, ilang minuto pa lang ang lumilipas nang i-lift na ang total lockdown dito sa Senado. Kanina kasi ibang klase yung higpit na ginawa na hindi pinapayagan na agad na lumabas o kaya naman ay pumasok ang mga tao dito sa Senado. Samantala, kanina naman nagkaroon ng tensyon o girian sa pagitan ng mga miyembro ng OSA o ito yung Office of the Sergeant at Arms. At ang kwento dito sa nakuha nating impormasyon, itong OSA pinipigilan daw muna na bago na hindi makaalis, pinipigilang umalis itong NBI. Pero dahil nagkakaroon ng pagkwestiyon mula sa NBI na payagan daw sila, hayaan daw sila na umalis, maayos daw sila nakikipag-usap, nagkaroon ng tensyon at sa nakita natin at nakuha din natin, nagkaroon ng pagbubuhat ng kamay. At dito raw na nasabak yung isang miyembro sa OSA, ito nga si Terence, ito ay si Lim, si OSA LSO2, Terence Lim, na pagkatapos, una pa nga kinakaligad pa nga siya papunta doon sa sasakyan ng NBI. Pero ilang minuto ang lumipas pagkatapos, bumalik ito sa
sa Senado itong si Lim at humahagulgol, lalo na masakit daw yung pakiramdam niya, masakit daw yung katawan niya dahil nga raw napuruhan daw siya doon sa umano'y karambola sa pagitan ng NBI at saka ng OSAA. Sa ngayon ay nasa clinic itong si Lim para raw sa kanyang kinakailangang medical na atensyon. Cheryl. Maraming salamat, Merymon Reyes. Wow. What a Grabe. Monday! Ang dami nangyari. Kotang-kota ang mga balita. Oo nga. Abangan niyo po mga update dyan, no? At bukas, makasama niyo ulit kami sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.